mga mainit na balita ngayong tanghali. Pro-Duterte lawyers inihanda ng impeachment complaint na isasampa laban kay Vice President Leni Robredo sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. VP Robredo muling nagpahayag na wala siyang planong maging Pangulo ng Pilipinas. Pangulong Duterte balik bansa na matapos ang pagbisita sa Myanmar at Thailand. Non-negotiable conditions para sa pagpapatuloy ng peace talks ng pamahalaan at National Democratic Front binigyang diin ng Pangulo. China itinanggi ang ulat na may plano ito magtayo ng environmental monitoring station sa Scarborough Shoal, alagahan ng West Philippine Sea sa ocean ecology at gumagandang relasyon sa Pilipinas, binigyang diin. 4 patay at 20 ang sugatan sa isang terrorist attack malapit sa British Parliament sa London. UNTV Cup Season 5 runner-up Malacanang Kamao pinuri ang konsepto ng liga ng mga public servants na makatulong sa mga kapuspalad at nangangailangan. At sa ating serbisyong kasambahay, daang-daang residente sa isang barangay sa Antipolo City na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Magandang tanghali. Nakabalik na ng bansa si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa mabungang pagbisita sa Myanmar at Thailand. Samantala, ipinahayag ni Pangulong Duterte na matutuloy lamang ang peace talk sa National Democratic Front o NDF kung susundin ang kanyang mga kondisyon. May report si Bernard Dadis. Mag-aalas 3 ng madaling araw kanina nang dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa NAIA Terminal 1 mula sa kanyang 4 na araw na pagbisita sa mga bansang Myanmar at Thailand. Agad itong humarap sa mga kawani ng media at pagkatapos ng maikling ulat sa resulta ng kanyang pangingibang bansa ay sumagot ito ng ilang tanong mula sa media. Dito binigyang diin ng Pangulo na itutuloy lamang niya ang formal na usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines kung susundin ng mga ito ang 3 non-negotiable terms. Kabilang dito ang pagpapatigil ng rebeldeng grupo sa paniningil umano ng revolutionary tax, pagtigil sa pagdedemand na umalis ang persa ng pamahalaan sa umano'y teritoryo ng mga ito, at ang pagpapakawala sa mga militar, pulis at sibilyang hawak ng mga ito. I do not recognize any territory belonging to any group of persons. Only the Republic of the Philippines on every inch of our territory, period. Third is that maybe I would ask for the release of all prisoners, soldiers, policemen, and civilians. Those would be the basic, if they cannot give it to me, then I'm sorry. At this early, I would say that I would have tried everything, but these are the demands that I cannot negotiate anymore. Samantala, kinumpirma rin ng Pangulo na naghahanap na ito ng paraan upang gawin na lamang appointed officials ang mga barangay captain. Ayon pa sa Pangulo, nasa mainstream na ang narco-politics sa bansa at nasa 40% ng kabuang bilang ng mga barangay chairman ay sangkot sa illegal drugs. Paliwanag ng Pangulo, hindi pa tayo makakaasa ng malinis na halalan ngayon dahil mayroon mga politiko na suportado umano ng drug money. We are looking for a way to appoint na lang the barangay captains, but the mechanism of how to go about it, select them. Ako, I can, but it's always the president who has the power to appoint. But I'm going to compromise with the church and everybody. They can nominate. Pagka magsabi ang PDEA, pati ang police, and the military, that they have no connections with the rebels. That's one. Second is that they are not into drugs. And third is that they are not really the leaders of politicians. If you can have that list, I would be happy to just... Kinumpirma rin ni Pangulong Duterte na nakatanggap siya ng impormasyon mula sa China na hindi ito magtatayo ng struktura sa Scarborough o Panatag Shoal. Sinabi rin ito na nagtitiwalang hindi babaliin ng China ang mga pahayag nito.
Pagkatapos ng press briefing ay dumiretso naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa burol ng pumanaw na si dating Senador Leticia Ramos Siahani sa Parañaque upang magpaabot ng pakikiramay sa mga kaanak nito. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na pag-aaralan ng Administrasyong Duterte ang mga panukala ni Supreme Court Justice Antonio Carpio kaugnay ng West Philippine Sea Dispute. Narito ang report ni Rosalie Cos. Nagbigay ng katiyakan si Senator Alan Peter Cayetano na walang balak si Pangulong Rodrigo Duterte na isuko kahit sa titik ng teritoryo ng Pilipinas. Ito ang tugon ng mambabata sa sinabi ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na hindi dapat magbitiw ng anumang pahayag ang Pangulo na tila nagpapahiwatig na isinusuko na ang sovereignty rights ng bansa sa teritoryo nito sa West Philippine Sea. Let me just assure Justice Carpio and Filipinos who are watching over the West Philippine Sea issue that the President is doing everything he can and he will not give up a single square inch. No? Bagamat aminado ang mambabatas na malaki ang nagawa ng maestrado upang maipagtanggol ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea, iginiit naman ni Senator Cayetano na ang mga estratehiya o opsyong inilahad ni Associate Justice Carpio ay maaaring hindi na angkop sa kasalukuyang sitwasyon at gobyerno, bagaman naging epektibo ito sa mga nakalipas na administrasyon. Kabilang sa mga opsyong inilatag ni Associate Justice Carpio ay ang paghahain ng protesta laban sa China, pagsusugo sa Philippine Navy upang magpatrolya sa Scarborough Shoal, paghiling sa Estados Unidos na ideklara ang lugar na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at tanggapin ang offer ng Amerika na joint naval patrol sa South China Sea. We need people like Justice Carpio to continue to guide, to ask hard questions. Diba? But if you look at the 5 steps that he wants, some of them are purely legal, some are purely diplomatic, but some are a matter of strategy and geopolitics. Diba? That the administration has to weigh at this period in time. Kasi what could have been valid during the last 6 years and good for the country in the last 6 years. Diba? Kasi when you implement ang strategy, iba yung first 5, iba yung last 2 minutes eh. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Bangkok, Thailand. Samantala, hinihintay pa ng Department of Foreign Affairs o DFA ang paliwanag ng China kaugnay sa umano'y pagtatayo nito ng Environmental Monitoring Station sa Panatag Shoal bago gumawa ng hakbang. May report si Mirasol Abogodil. Wala pang natutukoy na kasunod na hakbang ang pamahalaan kaugnay sa napaulat na planong pagtatayo umano ng istruktura sa isa sa pinagtatalunang teritoryo ng China at Pilipinas, ang Scarborough o Panatag Shoal. Ito ang inihayag ni Acting Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ayon sa kalihim, hinihintay pa nila ang tugon ng China sa kanilang request para sa klarifikasyon sa naturang issue. Justice Carpio has been very involved in this issue. I think he's very knowledgeable and he has proposed certain options, but those options will only swing in under certain conditions. But as of now, that's why it's really very difficult to comment on them, and all we can really do is wait for China's clarification on the reported plan. Samantala sa isinagawang press briefing kahapon ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying, itinanggi nito ang balitang naghahanda na sila para sa pagtatayo ng Environmental Monitoring Station sa Scarborough Shoal. Ayon sa kanya, kinikilala ng China ang kahalagahan ng South China Sea sa ocean ecology. Higit sa lahat ay iginagalang at pinahahalagahan nila ang magandang relasyon na mayroon ang China at Pilipinas ngayon. I want to say China places great importance on the preservation of the South China Sea's ocean ecology. This is certain. According to the relevant bodies in China, the reports you mentioned that touch upon building environmental monitoring stations on the Scarborough Shoal are mistaken. These things are not true. I also want to say with regard to Scarborough Shoal, China's position is consistent and clear. Meanwhile, we place great importance on China-Philippines relations, cherish the current good momentum of development in China-Philippine relations, and will continue to be devoted to promoting healthy, stable, and rapid development of China-Philippines relations. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagsimula na kahapon ang 15th ASEAN Senior Information Officials Meeting sa Bacolod City.
Layunin nito na magkaroon ng epektibong ugnayang pangkomunikasyon ang mga bansa sa ASEAN region. Narito ang report ni Marge Pelayo. Batay sa survey na ASEAN Community Building Effort 2012, mahigit 80% ng populasyon sa Timog Silangang Asya ang narinig na ang pagbuo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Subalit nasa 24% lamang ang nakakaunawa sa kahalagahan nito. Dahil dito, nais ng mga bansang kabilang sa ASEAN na makabuo ng mga hakbang at estratehiya upang mas maipakilala ang samahan sa bawat mamamayan sa ASEAN community. Ito ang layunin ng ginaganap na 15th ASEAN Senior Information Officials Meeting na binuksan kahapon sa Bacolod City. To effectively communicate and promote ASEAN's meaning and identity so that our citizens not only gain awareness of our organization but become inspired to participate and support the community to build an ASEAN that is truly people-centered. 50 delegado mula sa 10 ASEAN member states ang nakiisa sa pulong, kasama ang mga senior representative mula sa Ministry of Information ng 10 bansa at maging ang mga opisyal ng ASEAN Secretariat. Naroon rin ang mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Interior Secretary Mike Sueno. Ayon sa kalihim, mahalaga na maitatag ang malakas na communication channel sa ASEAN region upang mas maging malinaw ang ugnayan ng mga bansang kabilang sa ASEAN community. Information must be part of the backbone that helps our societies move as one body and strengthening communication channels to increase awareness, understanding, and appreciation or approval. Nakatakda ring bumuo ang mga opisyal ng rekomendasyon at work programs upang mapalakas ang media sector sa lahat ng ASEAN member states. Marge Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Naniniwala ang kalihim na Department of Trade and Industry na ang balanseng kalakalan ng Pilipinas at Thailand ay makakatulong na malaki sa sektor ng turismo at paglikha ng maraming trabaho sa bansa. May report si Nel Maribuho. Pagpapalakas sa kooperasyon sa palitan ng kaalaman sa agham at teknolohiya, agrikultura at turismo ang ilan sa napagkasunduan ng pamahalaang Pilipinas sa Thailand sa ginawang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa naturang bansa. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, malaki ang may tutulong ng ipinangako ng Thailand government upang maging balanse ang kalakalan ng dalawang bansa. Because right now, while Thailand is our 6th largest trading partner, they have a trade surplus. In other words, mas malaki pong export nila sa atin kaysa yung export natin sa kanila. And what they will try to do is balance it. Maging ang counterpart sa Thailand ng Tourism Department ay nakipagkasundo upang matulungan ang Pilipinas na tumaas ang tourist arrival nito. Ayon kay Tourism Department Secretary Wanda Teo, isinusulong na ngayon ang pagkakaroon ng regular flight ng Bangkok sa Cebu at Davao City. Mas maraming Filipinos pupunta ng Thailand. So, yun yung agreement namin. More flights and more tourists to come. Samantala, nakiusap naman ng Tourism Secretary sa media kaugnay ng usapin sa extrajudicial killings. Yung mga statement na ganon, it really nahihirapan kaming isel ang Philippines. So I hope we could, kung pwede, and even this not only refer to Lenny, VP Lenny, but also to the media to please medyo tone down natin yung extrajudicial killing. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Maynila. Ipinahayag ng Philippine National Police na o PNP na malaki ang ibinaba ng bilang ng kriminalidad sa bansa mula nang maupo si Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, umabot na sa 42 ang bilang ng mga nasawi mula na ibalik ang operasyon ng PNP kontra illegal drugs. May report si Mirasol Abugadil. Tinatay ang halos 40% ang ibinaba ng crime rate sa Metro Manila sa nakalipas na 8 buwan batay sa datos ng Philippine National Police. Sa Quezon City, pinakamalaking nabawasan ang carnapping incident, ngunit nangunguna pa rin ang lungsod sa may pinakamaraming insidente nito. Ayon kay Quezon City Police District Director Chief Superintendent Guillermo Eliazar, bukod sa carnapping cases ay malaki rin ang nabawas sa kaso ng krimen tulad ng rape, physical injuries, robbery, homicide, murder, motor napping at theft. Yung pong physical na bank robbery, wala na masyado, pero from the comfort of their homes, itong mga
cyber criminals, nakakapagnakaw sila through hacking dito sa ating mga financial institutions. Pinalakas naman ngayon ng PNP ang kanilang kapasidad na labanan ang cybercrime dahil ito na ang bagong scheme ng mga magnanakaw sa mga bangko at iba pang financial institutions. Samantala, 42 na ang bilang ng mga nasasawi mula nang ibalik ng Philippine National Police ang kanilang operasyon kontra iligal na droga. Sa datos na inilabas ng PNP kahapon, mahigit 2,800 na rin ang naaresto habang mahigit 13,000 ang sumuko mula sa mahigit 100,000 bahay na kinatok ng mga pulis. Una nang sinabi ng PNP na sisikapin nilang maging hindi masyadong marahas ang pagpapatupad ng operasyon kumpara sa unang war against drugs. Pinakikiusapan na rin nila ang mga drug suspect na huwag nang manlaban upang hindi mauwi sa karahasan ang operasyon. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Sasampahan ng impeachment complaint ng mga pro-Duterte lawyers si Vice President Leni Robredo sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. At palibigyan tayo ng detalye sa ulat na yan, nasa linya ng ating komunikasyon, ang ating correspondent na si Joan Nano, live mula sa Quezon City. Joan. Yes, Lakay, desidido nga itong isang grupo ng mga abogado na ituloy pa rin ang pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Ito'y sa kabilangan ng naging pahayag kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sinabi nito na hindi niya sinusuportahan ang anumang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo dahil inirerespeto niya ang paghahalal dito ng ating mga kababayan. Ayon nga sa tagapagsalita ng grupo na si Attorney Bruce Rivera, sa ngayon ay hinihintay na lamang nila yung muling pagbubukas ng sesyon sa Kongreso sa Mayo upang ma-file nga nila itong impeachment complaint. Sinabi rin nito na may mga kongresista na ang nagpahayag na sa kanila ng suporta at nangakong i-sponsoran ang panukalang pag-aalis sa pwesto kay Robredo. Subalit tumanggi muna silang tukuyin ang mga ito. Ayon nga sa grupo, nagdesisyon sila na isulong ang pagsampa ng impeachment complaint matapos nga na mapanood nila yung video message ni VP Robredo na ipinadala nito sa United Nations kung saan kinondena nito ang umano'y paglabag sa karapatang pantao kaugnay ng kampanya ng gobyerno kontra illegal drugs. Kabilang nga sa mga pagbabatayan ng impeachment complaint kay Robredo ang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Giit pa ng grupo, gagawin nila ang hakbang na ito hindi dahil kinakampihan nila ang Pangulo, kundi ginagawaan nila ito para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Nanawagan naman sina Attorney Bruce Rivera sa iba pang mga kapwa nila abogado na sumapi rin sa kanilang grupo upang lalo pang patibayin ang kanilang iahaing impeachment complaint. Kung matatandaan nga natin na Lakay, itong grupo na ito, itong mga abogado na ito ay kilalang masugid na taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte mula pa noong kampanya ng kanyang pagkapangulo. Lakay? Maraming salamat, Joan Nano, nag-uulat mula sa Quezon City. Samantala, pinahayag ni Vice President Leni Robredo na patuloy itong magiging boses ng taong bayan sa harap ng banta ng pagsasapa sa kanya ng impeachment complaint. At mula sa Office of the Vice President, may report si Grace Casin live. Magandang tanghali sa'yo, Grace. Wala diretsong sinagot ni Vice President Leni Robredo ang mga isyong kanyang kinakaharap ngayon, partikular na nga itong impeachment complaint na planong isampa sa kanya ng ilang mga grupo. Hindi natitinag si Vice President Leni Robredo sa mga tangkang pagpapaalis kanya sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment complaint. Kanina, sinabi nito na handa siyang ipakita sa publiko ang kanyang salin dahil ito naman ay isang public document. Karapatan naman daw ng sino man na magsampa ng reklamo laban sa Vice-Presidente. At nakahanda rin siyang patunayan sa publiko na wala siyang tinatago at lahat ng kanyang mga sinasabi ay totoo. Yung salin, hindi siya yung parang pinakabasehan eh. Tingnan nila yung pagbuhay, tingnan nila kung saan ako nakatira, tingnan nila, 'di ba? Tingin ko yung pang-araw-araw ng pagbuhay, yun yung mas magpapakita ng kung ano ka ba talaga. Hindi naman natin mape-prevent yung mga tao na mag-file kung ano gusto nilang i-file. Pero yung sa akin lang, sana yung hatred hindi siya will not get in the way of the more important things.
Parang ngayon kasi yun yung nangyayari. Samantala, naniniwala naman si Robredo na ang tila pagdepensa sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa planong pagpapaalis sa kanya sa pwesto ay nararapat lamang para hindi ito makasira sa mas importanteng issue na dapat tutukan ng Kongreso. Pero kung sinabi niya yun, tingin ko para naman yun sa bansa natin. Kasi yung impeachment, whether against the president o against sa akin, hihintuin ito yung mga dapat pinag-uukulan ng pansin ng Kongreso. Masyado maraming trabaho na kailangang atupagin. Magiging very divisive para sa bansa natin. Tingin ko hindi siya makakabuti in the long run. Isa umano sa mga nagpapalakas ng loob ng pangalawang Pangulo ay ang mga grupong patuloy na nagsusuporta sa kanya. Gaya na lamang ng urban poor leaders na kanyang nakausap ngayon sa kanyang opisina. Pinakausapan niya ang mga ito na maging mahinahon at huwag nang makipagsabayan sa mga kilos protesta laban sa mga taga-suporta ng administrasyon. Binigyan din ito na sa ngayon ay hindi pa niya mailabas ang lahat ng ebidensyang hawak niya dahil nais niyang protektahan ang ilang mga taong nagtitiwala sa kanya. Aniya, magpapatuloy siya sa pagkontra sa mga isyong hindi niya sinasang-ayunan sa Duterte administration. While binigyan din ni Vice President Leni Robredo kanina na ang kanyang pagtutol at hindi pagsang-ayon sa ilang mga isyu ng pamahalaan ay hindi raw ibig sabihin na nag-aambisyon siya sa mas mataas na posisyon. Nais niya lamang daw ipahayag ang mga dapat malaman ng publiko. Waila? Maraming salamat sa iyo, Grace Casin, live mula sa Office of the Vice President. Nanawagan naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang grupo na tigilan na ang mga planong pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Ayon kay President Duterte, lalo lamang ito magdudulot ng problema sa bansa. Sinabi pa nitong hayaan na lang si VP Leni na magpahayag ng kanyang mga saloobin dahil karapatan niya ito bilang mamamayan ng Pilipinas. Look, we just had an election. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. Samantala, pinahayag ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano ang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. At para sa detalye ng ulat na yan, nasa linya ng ating telepono ang ating correspondent na si Monokson live mula sa Quezon City. Go ahead, Mon. Yes, Waila, pinag-aaralan ngayon ni Magdalo Representative Gary Alejano kung paano pa mas mapapalakas ang kanyang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang forum na dinaluhan ni Alejano, sinabi nito na mayroong betrayal of public trust na nagawa ang Pangulo dahil sa hindi nito pagsasabi ng kanilang kasunduan sa China. Magyang nabanggit umano ng Pangulo na higit 1 milyong tulong na ibinibigay sa NPA ay gagamitin ni Alejano upang mapalakas ang kanyang impeachment complaint. Sinabi Alejano na maraming nanawagan sa kanya upang iurong ng reklamo laban sa Pangulo dahil nadamay si VP Robredo. Dagdag ni Alejano, lahat ng mga inihahay impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo ay diversionary tactics lamang ng Pangulong Duterte. Matapos pag-aralan ni Alejano mga ebidensya ay maghahain ito ng supplemental complaint sa nauna nang na-file na impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte. Yan ang latest, balik sa iyo, Wild. Maraming salamat sa iyo, Monokson, live mula sa Quezon City. Susunod. 15 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo nasabat sa Misamis Oriental. Pinuno ng transport group na Stop and Go, posibleng sampahan ng reklamo ng LTFRB dahil sa paulit-ulit na pag-organisa ng transport strike. At iba't ibang labor groups planong magsagawa ng malawakang indignation rally laban sa bagong kautusan ng DOLE sa contractualization. Nakakumpiska ang Bureau of Customs ng imported na sigarilyo na nagkakahalaga ng 15 milyong piso sa Tagaloan, Misamis Oriental. May report si Weng Fernandez. Nadiskubre ng Bureau of Customs ang isang 40-foot container van sa Mindanao Container Terminal o MCT sa Taguluan, Misamis Oriental na may lamang 800 kahon ng mga sigarilyo. Tinatayang nagkakahalaga ang mga ito ng 15 milyong piso. Ayon kay Attorney Teddy Raval,
Deputy Commissioner ng Bureau of Customs Intelligence Group, misdeclared ang mga produkto dahil disposable diaper ang nakalagay sa dokumento nito. Ang box lamang na nasa bungad ng container van ang naglalaman ng totoong diaper. December 2016 pa umano nang dumating ang shipment mula sa Singapore. Subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin kiniklaim ng consignee nito na nakapangalan sa Black Petar Commercial, Porok 10 Baloy Highway, Tablon, Cagayan de Oro City. Dagdag pa ni Raval na may mga kasabay pa ito na dumaong sa ibang mga lugar. To tell you honestly, meron talagang information coming from one of our foreign counterparts that a particular shipment is due to arrive in the Philippines. We also want to validate if how accurate our sources are, and this is the result of the information that we got from our foreign. Pero ang pagkakaalam namin, meron pang iba na dumaong sa ibang puerto na hindi dito sa Cagayan de Oro. Posible namang sampahan ng kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Rules and Regulation of National Tobacco Administration ang nasa likod ng naturang shipment. Weng Fernandez, UNTV News on the Rescue, Cagayan de Oro City. Pinabulaanan ng grupong kadamay na nililisan na nila ang mga inokupahang bahay sa Bulacan dahil sa 7 araw na eviction notice na inilabas ng National Housing Authority. At para sa detalye, makakausap natin sa pamamagitan ng telepono ang ating correspondent na si Nestor Torres live mula sa Balagtas, Bulacan. Nestor! Yes, Flor, magandang tanghali. Patuloy pa rin nagmamatigas ang mga miyembro ng kadamay kahit na bilbihan na ang mga ito ng notice of eviction noong Lunes. Pinabulaanan ng grupong kadamay na umalis na sila sa mga inukupang pabahay ng National Housing Authority matapos isilbi ang notice of eviction noong Lunes sa barangay Masuso, Villa Elise sa bayan ng Pandi, Bulacan. Samantala, pinagtatanggal naman ng miyembro ng kadamay ang mga nakapaskil na notice of eviction sa pader ng mga housing units. Anila hindi sila naniniwala na aprobado ito ng pamahalaan at hindi pa rin nila lilisanin ang lugar. Babala naman ng PNP sa grupong kadamay, kinakailangan na nilang lisanin ang mga pabahay hanggang sa araw ng Linggo matapos ang 7 araw na palugit ng NHA. Nauna nang nabigyan ng NHA ng notice of eviction ang nasa 600 housing units sa Pandi, Bulacan. Sa pagtaya ng Bulacan PNP, nasa mahigit 5,000 units naman ang inokupa ng miyembro ng kadamay. At yan mo ng ating latest live, Floor, mula sa Bulacan. Balik sa iyo dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Nestor Torres, nagulat mula sa Balagtas, Bulacan. Magbibigay ng 300,000 pisong pabuya ang kampo ni David Lim Jr. sa sinumang makapaglalabas ng kumpletong video footage sa road rage na nawi sa pamamaril kay Efraim Nunyal. Naritong report ni Deb Riveral. Magbibigay ng 300,000 piso ang kampo ng Cebu road rage suspect na si David Lim Jr. sa sinumang makapaglalabas ng original video footage ng nangyaring alitan sa pagitan nila ng nurse na si Efraim Nunyal noong Linggo ng madaling araw. Ayon sa abogado ni Lim na si Attorney Orlando Salatandre, ito ang susi upang mapatunayan na dinipensahan lamang ng kanyang kliyente ang sarili kaya humantong sa pamamaril ang komprontasyon ng dalawa. Anila, adulterated o edited na ang video na lumabas sa social media. Of course, in our part, there is that video. We will just ask them, is this the real video footage? Under the rules and evidence, if you are in possession of that, you have to present that. If not, then that is suppression of evidence. Sa ngayon ay pansamantalang nakadetain si Lim sa Cebu City Police Office habang inaantay ang resolusyon sa kinakaharap niyang reklamo na frustrated murder at illegal possession of ammunition. Samantala, itinanggi naman ni Cebu City Police Senior Superintendent Joel Doria na binibigyan nila ng special treatment si Lim. Ang sa mga ating kabayan, kung nakikita nilang special treatment yan, ay nasa kanila naman yun kasi opinion nila yan. But then, sa atin naman kasi, we see to it na pantay-pantayan binibigay nating protection sa ating mga kababayan naman. Deb Riveral, UNTV News and Rescue, Cebu. Sa iba pang balita, pinag-aaralan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kung sasampahan ng kaso ang presidente ng Stop and Go Coalition dahil sa isasagawang 3 araw na tigil pasada ng mga jeepney. May report si Bernard Dadis.
Panibagong malawakang tigil pasada ang inihahanda ng grupo ng mga jeepney driver at operator mula sa Stop and Go Coalition na layon pa ring tutulan ng planong jeepney modernization program ng pamahalaan. Mula sa dating isang araw na transport strike, palalawigin ito ng grupo sa 3 araw. Wala pang eksaktong petsa kung kailan gagawin ang 3 araw na tigil pasada ng mga jeep. Subalit tiniyak ng grupo na mas mararamdaman ng ating mga kababayan ang abalang idudulot ito. Sa loob ng 2 hanggang 3 buwan patutupad na ang modernization. Na ibig sabihin naman ay phase out. Itong 3 araw na to ay amin pong inihanda na ang sarili namin na alam namin na ito ay malaking epekto sa aming pamilya. At dahil ito na ang ikatlong pagkakataon na nag-organisa ng malawakang tigil pasada ang grupo, pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa presidente ng koalisyon na si Jun Magno. Yung consultant namin just emailed us yung kanyang complaint affidavit against Jun Magno. So, ibibigay ko na ito kay chairman for final review niya, and then we will be filing a case against him. Dagdag pa ni Atty. Lizada, walang karapatan si Magno na mag-organisa ng transport strike dahil hindi naman ito operator ng jeep, kung kaya't wala itong prangkisa. Ang lakas ng loob niyang magsalita. Kasi there is nothing on his end. Walang masususpend sa kanya, walang makakansela sa kanya. Matatanda ang dati ng kinausap ni LTFRB Chairman Martin Delgra ang Stop and Go Coalition upang kunin ang kanilang mga suhestyon hinggil sa planong jeepney modernization. Ngunit hindi umano nito sinang-ayunan ang inihahandang programa ng gobyerno para sa pagsasaayos ng mga pampaserong jeep. Iginigit umano ng Stop and Go na rehabilitasyon ng mga jeep lamang ang dapat na gawin at hindi ang phase out. Bernard Dalis, UNTV News and Rescue, Philippines. Isang malawakang kilos protesta ang isasagawa ng iba't ibang labor groups laban sa bagong regulasyon ng Department of Labor sa contractualization. May report si Mon Ocson. Libo-libong mga kasapi ng iba't ibang labor groups ang nakatakdang magsagawa ng isang malawakang kilos protesta sa susunod na linggo. Ito ay upang tutulan ang ipinalabas na order ng Department of Labor and Employment kaugnay ng contractualization. Plano ng mga labor group na makalapit sa Malacanang kahit sa may Menjola upang iparinig sa Pangulo ang kanilang mga karaingan. Now it's time to organize on the ground, to organize a movement founded on this particular struggle, but then it will open a lot of other issues that besets the Filipino laborer right now. Ayon sa mga labor group, hindi naging tapat sa kanyang pangako si Presidente Rodrigo Duterte na ipatigil ang contractualization at ginamit lamang umano ito sa kampanya upang manalo. Kung niloloko lang nila tayo, itong play ni Bello at saka ni Duterte, at least meron pang opening in order to talk to the President, because he said during that dialogue with the Nagkaisa Labor Coalition leaders in Malacanang, he categorically said wala nang agency, and then he... Pinawi naman ni Dole Secretary Silvestre Bello III ang pangamba ng mga manggagawa na hindi maayos na may patutupad ang department order. Sa isang statement, sinabi ni Secretary Bello na may karapatang mag-inspeksyon ang mga labor group kung nakasusunod ba ang mga kumpanya sa department order. Una nang sinabi ng kalihim na wala sa kanyang kapangyarihan na ipatigil ang kontraktualisasyon, kundi dapat na dumaan sa legislation process sa Kongreso. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang Malacanang sa issue. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Bibigyan ng tribute ng Senado ngayong araw ang yumaong senadora na si Senadora Leticia Ramos Shahani. Mula sa Senado, may report si Joyce Balancio, live. Joyce. Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Inihahanda na nga ang plenaryo ng Senado para sa gagawing necrological service para sa yumaong si dating Senator Leticia Ramos Shahani.
pamumunahan ng mga dating senador ang gagawing necrological service para sa yumaong senadora mamaya. Maalalang namatay noong Lunes si Shahani dahil sa colon cancer sa edad na 87. Mula funeraria pa sa sukat ay tatanggapin nila Senate President Coco Pimentel ang labi ng dating senadora sa entrance ng Senate at saka dadalhin dito sa plenaryo. Dakong alas 2 ng hapon naman mamaya ay magbibigay ng eulogy sina dating Senators June Magsaysay Jr., Nene Pimentel Jr. at Rene Sagisag. Magsasalita rin bilang pagkilala sa kontribusyon ni Shahani sa Senado ang mga kasalukuyang mga senador na sila Loren Legarda, Bam Aquino at Senate President Pimentel. Kabilang naman sa mga inaasahang darating din dito mamaya ay sina dating President Joseph Estrada, former Senators Juan Ponce Enrile, Wigberto Tañada at iba pang mga dating mambabatas. Matapos ang necrological service takay ay ibubukas naman sa public viewing ang mga labi ni Senator Shahani. Lakay, maalala natin na kinikilala si Senator Shahani bilang kauna-unahang female senator na umupo bilang Senate President pro tempore sa 9th at 10th Congress at kabilang sa mga hinawakan niyang mga komite ay yung Committees on Foreign Relations, Education, Agriculture, Women and Foreign Relations, pati na rin ang Family Relations. At yan yung mga magitin din na kontribusyon niya mamaya dito. Meron tayong mga inaasahan na mga dating senador na magsasalita at magbibigay sila ng kanilang testimony sa mga naging nagawa ng dating senadora sa ating Kongreso. Yan muna pinakahuling balita mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-uulat mula sa Senado. At ngayon naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral mula sa Cebu City. Pahimod to, Deb. Yes, daghang salamat Lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Miabot na sa 85 ang reklamo nga naipasaka sa Highway Patrol Group sa Department of Justice batok sa Rafaela Anunciacion alias Ella, ang giingong leader sa rent sangla scheme. Matod sa Highway Patrol Group Calabarzon, 15 ang nadungag niadtong Lunes human ang gihimong preliminary investigation sa DOJ sa kaso. Wala mosalmot sa hearing si Rafaela nga temporaryo karong nakagawas human makapiyansa sa kaso nga estafa human mapriso og 3 ka adlaw sa Bureau of Jail Management and Penology sa San Pedro City. Gimando sa Regional Trial Court Branch 93 sa San Pedro Laguna ang pagdakop niini niadtong Marso 2 tungod sa kaso nga estafa. Gikatakta sab sa March 27 ang sunod nga hearing sa DOJ batok ang Rafaela og sa kauban niini. Sa laing bahin, gipanghingusgan ang gihimong pagpangandam sa lokal nga kagamhanan sa Bataan alang sa pagsuulog sa araw ng kagitingan sa Abril 9. Gilimpyuhan o gipanindutan ang mga estruktura sa Mount Samat Shrine sa Pilar, Bataan kung diin paghihimuon ang pagsaulog. Para masubaybayan natin itong mga markers na to at hindi masayang yung mga nilalaan na pondo ng mga pamilya ng mga World War II veterans. Gilaumang pangunahan kini ni Presidente Rodrigo Duterte ang kalihukan nga ang tumong nga hinumduman ang kabayanihan sa mga sundalong Pilipino niadtong World War II. Sa lain pang balita, nagpagawas og bagong ordinansa ang Zamboanga City Council nga gilaumang makasulbad sa dugay na nga issue sa barangay sa boundary dispute sa pipila ka lugar sa Dakbayan. Ani ang report ni Dante Amento. Yakria el Consejo Local de Zamboanga el Ordinanza Numero 2016-35 o an ordinance providing mechanism for settlement of barangay boundary dispute. Resulta este del tarda ya hindi tan intindihan a mediante del mga barangay si Ken el Chene jurisdiksyon na un lugar que cerca na diila boundary. Incluido aquí el mga barangay de Talisayan, Sinubong, San Jose Guso, Baliwasan, San Roque, Kabatangan, Giwan, Tumaga, Tetuan, Tugbungan, Mercedes, Bualan, Sambuwod, y otro pa. There is an area bounded by 2 barangays that is being contested as part of their barangay. And the other adjoining barangay is also contesting that is part of their territory. So it becomes now a contested area. Because of the habiling survey, there now seems to be a problem, boundary dispute between San Jose Kawakawa and Baliwasan. If the chairman would accept, I would register that as a dispute.
Dos konsehal de Ciudad Elia designa para investigar con el asunto y dale con estos 2 meses o hasta abril para resolver el asunto. They have already their position papers. It's all in writing. All that the concerned councilor have to do is to go over this and discuss this with them and find out some common grounds where they could agree at least. Si hindi puede resolver adentro con el dale tiempo ay llevan a Consejo Local y aliase el diálogo. El Consejo Local también ay decide si con quién guinda el lugar disputado. Dante Amento, UNE TV Noticias y Rescate Ciudad de Zamboanga. Na mga balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Debre Veral. Maayong udto. Daghang salamat, Debre Veral mula sa Cebu City. Susunod. UNTV Cup Season 5 runner-up Malacanang Kamao hinangaan ng konsepto ng Liga ng mga Public Servant na ang layunin ay tumulong sa mga kapuspalad at nangangailangan. 4 patay at 20 sugatan sa muli isang terrorist attack malapit sa British Parliament sa London. At sa ating serbisyong kasangbahay, daan-daang residente sa isang barangay sa Antipolo City na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Pinuri at pinasalamatan ng Season 5 runner-up Malacanang Kamao ang UNTV Cup, ang liga ng mga public servant dahil sa layunin nitong makatulong sa mga kapuspalad at mga nangangailangan. May report si Bernard Dadis. Ang runner-up team ng UNTV Cup Season 5. Let's call on Malacanang Kamao. Hindi man nakuha ng Malacanang Kamao ang kampyonato ngayong season sa UNTV Cup, labis pa rin ang kanilang pasasalamat na maging bahagi ng liga na ang puso ay ang pagtulong sa kapwa. Maraming salamat po Kuya Daniel sa buong UNTV po for having this kind of advocacy. Napakalaking bagay po. Ayon sa Kamao team, may tuturing na life changer ang UNTV Cup. Dahil bukod sa paglalaro sa kanilang paboritong sports at pagtulong sa kanilang napiling beneficiary, nakatutulong din ang UNTV upang mapatibay ang isang pamilya. It changes life Diba? The tournament really, especially now, ang laking sa akin, I myself is talagang nararamdaman ko yung self-confidence ko together with the players na nakikita ko na yung family nila, it become na family affair Tapos yung ibang mga hindi nilang nakakausap, now nakakausap nila, and it's really great because it's playing your sports, the game you love. Tapos at the same time, nakakatulong ka pa. Sobrang masaya kasi gaya ng sinabi ni Coach, nalalaro namin yung talagang hilig namin gawin. Tapos nakakatulong kami sa kapwa namin. Tapos yung family namin parang involved na rin Ito, malaking impact sa amin. Hindi lang yung pangalan namin sa likod, dinadala namin kundi ito sa harap. Kailangan magiging role model kami sa lahat. Para naman kay 2001 PBA Rookie of the Year Christian Luanzon, naiba ang UNTV Cup sa iba pang basketball tournament sa bansa. In terms of purpose, ito talagang pinakamalaki. I think the difference between the collegiate and semi-pro and a professional level is this one, nire-represent mo yung mga taong nangangailangan. And para sa akin, sila talaga may pressure sa buhay, everyday fighting for their lives. Ayon naman kay Lieutenant Commander Paul Yamamoto ng Presidential Security Group, natupad ang isa sa mga pangarap niya sa pagsali sa liga. The only one and one of a kind na basketball league for a cause. So talagang yung hilig namin sa basketball, nagagawa namin yung mga pinangarap namin maglaro sa mga ganitong venue, natutupad, at the same time nakakatulong kami sa mga beneficiaries namin. Ang Kamao team ay nagwagi ng 2 million pesos na ipinagkaloob nila sa cancer ward ng Philippine Children's Medical Center. Makita mo na ginagamit kami ng taas para yung pera na makakuha namin, ibibigay namin sa charity na yun. At imagine mo kung gaano karaming bata ang matutulungan. Siyempre, kapasalamat kami kay Kuya Daniel kasi sa chance na binigay niya sa amin. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines.
Pito na aresto sa drug bypass operation ng Quezon City Police Station 4 Drug Enforcement Group kagabi. At narito ang ulat ni Maki Libradilla. Nagsagawa ng entrapment operation ng Drug Enforcement Group ng Quezon City Station 4 sa Payatas A, Quezon City kagabi upang hulihin ang isang umano'y notorious na drug pusher sa lugar. Arestado si Sunny Solomon alias Sandy na siyang target sa operasyon. Kasama ring hinuli ng mga otoridad ang 6 na iba pa, kabilang ang isang 18 anyos na babae na nagsisilbi umanong lookout at runner ng sospek sa kanyang illegal drug operation. Ayon sa otoridad, matagal na nilang minamanmanan si Solomon mula nang makatanggap ng sumbong mula sa isang concerned citizen. Maging ang mga naaresto nila na drug sospek kamakailan, itinuturo ang Solomon Brothers na umano'y pinagkukunan nila ng droga. Pangilang operation na to series of operation, and it led to the Solomon Brothers. Lahat ng mga arrest natin prior nito, doon talaga pupunta sa kanila. Na-recover sa mga sospek ang 4 na baril, marked money, mga pakete ng hinihinalang marijuana at 600,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Base dito, napakarami. Kung makadispose sila ng ganito in one day, 190 grams o 200 grams, i-multiply natin yan ng 30 days. Ganon kalaki. Nanawagan naman ng otoridad sa publiko na patuloy na isumbong sa kanila ang anumang illegal na gawain, lalo na ang may kinalaman sa illegal drug trade upang agad itong maaksyonan. Once again, we have seen the importance of the infotext. So nakita natin yung nireport ng ating concerned citizen, it led to the arrest of notorious personalities. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. At alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Halos 1,000 residente ng isang barangay sa Antipolo City, Rizal ang natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang ulat ni Jenica Cruz. Matapos magtungo sa Binangonan, ang Antipolo City naman sa lalawigan ng Rizal ang dinayo ng UNTV at Members Church of God International upang maglingkod sa ating mga kababayan doon na nangangailangan. Karamihan sa mga nakatira rito ay pamamasukan at pangangalakal ang pangunahing pangkabuhayan. Tulad na lamang ni Aling Celedonia na sa pagtitinda ng basahan kumukuha ng panggasto sa araw-araw. Kaya nang mabalitaan niya na may medical mission sa kanilang lugar sa Barangay Dalig, agad niyang isinama ang kanyang mga apo upang may pakonsulta sa doktor. Yung apo ko po, pina-check up ko po. Tingnan ko po siya. Kasi nga po yung dati po siyang cleft yung niya. Tsaka yung mga gamot na ibinibigay nyo, talagang kailangan po ng bawat isa sa amin. Umabot sa halos 1,000 ang napaglingkuran sa libreng medical at dental services. Bukod pa rito ang nabigyan ng libreng gamot. Mayroon ding libreng haircut sa mga kalalakihan at may mga natulungan din sa kanilang problemang legal. Yan, nagpapasalamat nga ako sa mahal na Panginoon. Nakapunta kami dito na libre, walang bayad. Lubos naman ang pasasalamat ng kapitan ng barangay dahil sa kanilang lugar na pili ng UNTV at MCGI na magsagawa ng libreng medical mission. Maraming salamat po Brother Eli and Kuya Daniel. At sana ay maulit pa at mas marami pa hong matulungan natin mga kababayan. Sana mas marami pa hong mga programa na maipagkaloob ho natin, ma-extend pa ho natin doon sa mga nangangailangan. So, Jenica Cruz para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mang panig ng daigdig. Magandang tanghali at God bless.